Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Fire truck na aksidente habang rumeresponde sa sunog sa San Agustin, Isabela. Mga sakay nito sugatan. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, pagbaha muling naranasan sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Malakas na hangin at ulan na may kasamang yelo naranasan sa ilang lugar sa Bulacan. At chips na gawa sa mga bulaklak at gulay, ano kaya ang lasa? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, naranasan ang pagbaha sa ilang bahagi ng La Union at Cagayan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kaya suspendido ang klase sa ilang lugar sa Cagayan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Malakas na buhos ng ulan ang naranasan kahapon sa San Fernando City, La Union. Kasunod dito ang pagbaha sa ilang lugar sa syudad. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon nang maranasan ang pagbaha sa bahagi ng Purok 5 sa Barangay Sevilla. Mabilis ang agos ng tubig. Pahirapan sa paglalakad sa baha ang ilang tao. Dahan-dahan din ang usad ng mga sasakyan. Halos 1 oras na mga stranded ang mga motorista sa bahagi ng Pansian Road sa Pagudpud, Ilocos Norte dahil sa ragasan ng tubig mula sa bundok na tila waterfalls. Delikado ang pagdaan sa lugar, lalo pat may kasamang mga bato ang rumaragasang tubig. Yung nagkoconnect ng Cagayan at saka Ilocos Norte, yung Pansian access kung tawagin natin, usually prone to landslide and flooding din po yan. Magdamag namang naranasan ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, dahilan para bumaha sa ilang lugar. Sa bayan ng Baggao, umapaw na ang tubig sa Bagunot-Ibolo Bridge, binaha na maging ang Masikal Road. Halos naging magdamag yung pag-uulan, kaya yun, nakapag-accumulate yung ibang municipalities like Baggao, Enrile, Solana, ng mga accumulated rain lang or yung drainage, walang outlet. Pinasok din ng tubig ang ilang eskwelahan sa probinsya, gaya sa Baggao, Solana, Lalo at Enrile. Tumulong ng mga opisyal ng barangay sa Alakapan para masundo ang mga mag-aaral at maiuwi sa kanilang mga bahay. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa probinsya dahil na rin sa masamang panahon. Patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa banta ng flash flood at landslide. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilan pang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon nakaranas ng pagbaha at malakas na pag-ulan. May ulat si Jewel Fernandez. Binayo ng malakas na ulan ang Lawag City sa Ilocos Norte kahapon. Halos mag-zero visibility sa kalsada dahil sa lakas ng ulan. Lampas gutter deep naman ang baha sa ilang kalsada kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Mabilis din namang humupa ang baha pagkatapos ng ulan. Binahari ng ilang bahagi ng barangay 1, 2, 3 at 15 sa San Nicolas, Ilocos Norte. Patuloy na nakararanas ng malalakas na pag-ulan sa lugar. Sa Ilagan City, Isabela, kulay putik na baha naman ang bumungad sa mga residente ng Barangay Cabecera 23. Naging maputik din ang ilang daan sa lugar. Namerwisyo rin ang matinding pag-ulan sa probinsya ng Nueva Ecija. Halos zero visibility na sa Felipe Vergara Highway sa Cabanatuan City. Dahil dyan, sumilong muna ang ilang motorista para magpatila muna ng ulan. Malakas na buhos ng ulan din ang naranasan sa bayan ng Gimba. Bumaha rin sa ilang kalsada roon. Naging pahirapan tuloy ang pagdaan sa kalsada lalo na sa mga maliliit na sasakyan. Agad din namang tumila ang ulan at humupa ang tubig sa kalsada makalipas ang 1 oras. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Sa Pangasinan, itinaas ang Blue Alert status bilang paghahanda sa epekto ng LPA at habagat. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, maghapong nakaranas ng makulimlim na panahon sa probinsya ng Pangasinan habang nakaranas naman ng malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, bunsod ng binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Mahigit isang linggo na simula nang humupa ang baha sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pero hindi pa ibinababa ni Lerma ang kanilang mga gamit at appliance. Nakapatong pa rin sa ibabaw ng mga mesa ang karamihan sa kanilang gamit sa pangamba ng muling pagbaha dahil sa pag-uulan simula kahapon. Kasi yung mga gamit namin dyan, tinaas ko na. Ngayon, hindi ko pa binabata. Baka pumasok na. Dito ang unang nababaha. Since bata pa ako, dito una at huling nawawalan ng tubig. 2 LPA ang patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Idagdag pa rito ang unti-unting paglakas ng habagat. Ayon sa Pag-asa, ang naranasang pag-ulan simula kahapon ay epekto ng low pressure area. Saan natin na ito ay lalakas pa yung ating habagat. Ito ay palalakas din itong ating binabantayan na low pressure area. Alas 5 ng hapon kahapon nang magtaas ng blue alert status ang Pangasinan PDRRMO. Paghahanda ito sa posibleng maging epekto ng binabantayang mga sama ng panahon. Bagamat bahagyang bumabang antas ng tubig sa mga river system sa probinsya at wala na ito sa critical level, patuloy pa rin pinag-iingat ang publiko, lalo na ang mga nakatira malapit sa ilog. Pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, saturated na po ang ating kalupaan at meron tayong trial flooding. Ang ating mga LGUs na nasa flood prone saka mountainous areas ay inaasabisuhan natin na mag-strictly monitor. Nananatili naman sa red alert status ang Office of the Civil Defense Region 1. Continuous monitoring. And kung may mga pangangailangan, ready naman po na mag-deploy ulit tayo ng mga augmentation. May it be supplies or mga forces natin for SRR. Chris, nakaranas naman ng pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City kaninang umaga bunsod ng high tide na umabot sa 1.19 meter o 3.9 feet. Samantala, sa datos ng Public Alert, Response and Monitoring Center sa kanilang tide forecast, bukas alas 9 ng umaga inaasahang makakaranas naman ng 1.24 meter o 4.07 feet na high tide sa ilang bahagi ng Dagupan City. Samantala, Chris, ayon sa Pag-asa, simula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay asahan daw ang posibleng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon dahil inaasahan na mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tatawid sa Northern Luzon ang binabantayang low pressure area. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. MRF ng Mangaldan National High School inilipat sa mas mataas na lugar dahil binabaha. Narito ang report. Hindi nakaligtas sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ang Mangaldan National High School. Nalubog din sa baha ang kanilang Material Recovery Facility o garbage area. At para hindi lumutang sa baha ang mga naipong basura sa eskwelahan, ay inilipat sa ibang lugar ang kanilang MRF. Ay inabot na po ng tubig, kaya gumagawa tayo ng panibagong MRF, hindi lumulutang itong mga basura natin. Ilang metro lamang ang layo ng garbage area ng Mangaldan National High School sa ilang silid-aralan dito sa eskwelahan. Sa kabila niyan ay wala namang nakikitang problema ang pamunuan ng Manghay dahil unang-una sa lahat ay mga damo at sanga ng punong kahoy lamang ang nakatambak dito na walang masangsang na amoy. Maghapon ng klase ni Ken sa classroom na ito. Wala naman daw nagiging problema sa kanilang klase kahit pa malapit lang sa silid-aralan nilang MRF. Okay lang naman po kasi yung bukod sa nakahiwalay naman po yung papel. Mga bandang nabubulok po nakalagay pa po doon sa bandang malayo po kaya mga papel lang po yung nakalagay. Yung ginagawa nating MRF naman ay hindi naman yan totally deposito ng ating mga basurahan kasi magkakaroon tayo ng segregation. Bukod sa tinayong garbage area, plano ring i-develop ng pamunuan ng Manghay ang lugar. Gagawin itong garden area ng mga estudyante. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Malakas na hangin at ulan na may kasamang yelo ang naranasan sa ilang bahagi ng Bocaue, Bulacan. Huhayan ni News Cooper Marvin Taringting nitong Martes. Nagkalat ang mga butil ng yelo matapos ang pag-ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, natumba rin daw ang isang billboard. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang sanhi ng pag-ulan sa lugar. 2 bahay sa Luna, Apayao nasunog. Balitang tinutukan ni Glam Caligdan Dizon. Ito na lang ang natira sa 2 palapag na bahay ni Feli Rose Agraan sa Purok Maligaya, Barangay Dagupan, Luna, Apayao matapos masunog gabi noong Linggo. Ang katabing bahay na pagmamay-ari ng kanyang anak nadamay rin sa sunog. Halos wala raw na isalba ang mag-anak dahil sa bilis ng paggalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang bahay na pinagmulan ng sunog. Siguro po yung sa tagal na ginagamit yung lutuan, may biyak sa gitna kasi yun, kasi luma na. Nag-iinit po yun habang ginagamit nila, baka may konting apoy lang nalaglag. Yung isang bahay na, fully developed stage na yung apoy. So ang ginawa namin, nagkandak muna kami ng cover exposure dun sa mga kalapit bahay para hindi naman mapintalang masyado yung mga Tinatayang nasa mahigit 163,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa sunog. Sa San Agustin, Isabela, imbes na nakapagresponde sa sunog, sumalpok sa isang bahay ang fire truck na ito matapos umanong mawalan ng preno. Nangyari ang aksidente pasado 2:00 ng hapon nitong Lunes sa National Highway para sana rumisponde sa sunog. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 2 bomberong nakasakay sa fire truck. Wasak ang harapang bahagi ng fire truck at inaalam pa ang danyos sa nasirang sasakyan at ang bahay na nasalpok. Ayun na rin sa pakikipag-ugnayan natin sa investigator on case ng San Agustin Police Station. Agad na naman sila nakatawag ng backup mula sa BFP Jones Isabela na kung saan yun na nagtungo po doon sa nagaganap na sunog nga. Wala pang pahayag ang pamunuan ng BFP San Agustin. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Sa video na ito, kita ang mga kawani ng PNP Santa Rosa sa Nueva Ecija. Bitbit nila ang stretcher. Nalulan ang isang pinaniniwalang estudyante na umano'y nabaril sa loob ng kanilang silid-aralan sa Santa Rosa Integrated School sa Barangay Rizal, Santa Rosa, Nueva Ecija. Batay sa panayam sa PNP Santa Rosa, pasado 10:00 kaninang umaga nang dumating ang 18 anyos na lalaking estudyante sa paaralan at tinungo ang classroom ng isang babaeng menor de edad na estudyante. Inaya niya raw ito para kausapin nang bigla na lamang umanong pinaputukan ng sospek ng 2 beses ang biktima gamit ang kalibre 22 na baril. Matapos ang insidente, binaril din umano ng lalaki ang kanyang sarili. Kasalukuyang pang tinutukoy kung saan ang tama ng lalaking sospek at ng babaeng biktima. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng PNP hinggil sa insidente. Ayon sa pulisya, parehong kritikal ang kalagayan ng biktima at sospek na kasalukuyang nasa ospital. Sinisika pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang pamilya ng mga sangkot sa insidente at ang pamunuan ng paaralan. Dagdag pa ng pulisya, nakipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng DepEd Division para sa pagsasagawa ng debriefing para sa mga estudyanteng nakasaksi sa insidente. Accordingly, mag-lover sila din na naghiwalay. Parang tinitingnan natin sir sa crime of passion ang nangyari. Kasi parang nakipaghiwalay ata sir yung babae. May parang according sa witness, hindi matang mga kaibigan ng babae sir is hindi accepted ng lalaki. Sa ibang balita, bumaba ang presyo ng karne ng baboy at manok ngayong linggo sa Mangaldan Public Market. Alamin sa report. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy at manok ngayong linggo sa Mangaldan Public Market. Halos 10 piso ang ibinaba sa presyo sa kada kilo ng karne ng baboy na ngayon ay nasa 360 pesos hanggang 370 pesos kada kilo. Bumaba ang live weight fee dahil na rin sa pagtaas ng supply. Marami rin ang supply ng karne ng manok ngayon kaya bumaba rin ng halos 20 piso kada kilo. Nasa 240 hanggang 250 pesos ang kada kilo ngayon. Tumal, maraming supply, kaya medyo bumaba lang. Bumaba ngayon, maraming supply, matumal. Malaking tulong para sa consumers ang bawas presyo sa karne ng baboy at manok. Yung
pambili na ng mga ibang kailangan. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bahagyang tumaas ang supply ngayon ng baboy at manok. Kapag patuloy namang mararanasan ang pagbaba sa demand, kasabay ng pagdami ng supply, ay posible pang bumaba ang presyo hanggang sa mga susunod na linggo. Ang nakikita natin good news, maraming nag-alaga ng baboy. We hope to stabilize ang presyo kasi yung demand mabagal naman ngayon. Patuloy naman ang monitoring ng otoridad sa mga ibinibentang karne sa mga pamilihan para matiyak na sariwa at ligtas itong kainin ng mga consumer. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang juvenile Brahminy kite ang nasagip sa Barangay Burayok, Pagudpud, Ilocos Norte. Nakita ito ng isang residente sa kanyang bakuran na nangihina at naghahanap ng makakain. Kinuha ito at agad na ipinasakamay sa Menro. Ayon sa Menro, kailangan munang pakainin para manumbalik ang lakas ng batang agila. Oobserbahan ito sa loob ng 3 araw bago pakawalan. Laking pasasalamat naman ng Menro dahil agad na ipinasakamay sa kanila ang batang agila para maalagaan at maibalik sa kagubatan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang isang pulis mula sa Taguig dahil sa pagpaslang sa isang 24 anyos na dalaga sa Bayambang, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Natagpo ang patay at may tama ng isang bala ng 9mm na baril ang isang dalaga sa Sitio Pukdol, Barangay Bani, Bayambang, Pangasinan, alas 7 ng umaga noong July 21, 2025. Tukoy na ng otoridad ang suspect sa pagpatay sa dalaga. Base na rin sa nakalap ng mga CCTV footage mula sa Taguig Metro Manila hanggang sa Pangasinan. Suspect ang umani kasintahan nito na 31 anyos na pulis na nakadestino sa Regional Force Battalion NCRPO sa Taguig. Sa CCTV footage noong July 20, 2025, pasado alas 7 ng umaga, makikita ang biktima na bumaba ng hagdanan at lumabas sa gate ng kanyang boarding house sa Taguig. Naglakad siya papunta sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pasado alas 4 ng hapon, makikita naman ang suspect na kapitbahay ng biktima na naghahanda sa tabi ng kanyang motorsiklo. Alas 5 ng hapon, makikita naglalakad ng biktima pabalik sa kanyang boarding house. Pasado alas 5 ng hapon, nakuha na naman ang CCTV camera na nakaangkas na sa motorsiklo ng suspect ang biktima. Pasado alas 9 ng gabi, nang mahagip ng CCTV ang dalawa sa Barangay Wawa, Bayambang, Pangasinan. Dumiretso ang dalawa sa Barangay Poblasyon, Bayambang, hanggang sa dumaan ang dalawa sa Barangay Bani kung saan nangyari ang krimen. Sunod na nakuha na ng CCTV ang suspect sakay ng kanyang motorsiklo pero hindi na niya kasama ang biktima. Tumuloy ang suspect sa San Carlos City kung saan siya nakatira. Ayon sa isang saksi, bago ang krimen, nakita pa niya ang suspect at biktima na nagtatalo sa waiting shed kung saan na-recover ang basyo ng 9mm na baril. Ilang hakbang mula sa waiting shed ay natagpuan naman ang bangkay ng biktima. Ang sabi po nila, yung ka-barracks mate ng pulis ay may birthday sa Santa Barbara. So malamang nagkaroon na sila ng pag-aaway during papunta nila ng Pangasinan. At dito na po na baril nung ating suspect yung ating biktima. Nahaharap ngayon sa kasong murder at grave misconduct ang suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng NCRPO Taguig. Dahil yung lalaki nga po ay may asawa, so possible crime of passion. And the other thing is, malamang po yung utang, yung debt. Kasi based po sa statement ng boyfriend ng biktima, may utang itong pulis sa ating pong biktima. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Sa kuha naman ng amateur video na ito, makikita ang lalaking ito na nakaupo, may sugat sa tuhod at gasgas sa kanyang braso. Habang nagmamaneho umano ng motorsiklo ang lalaking rider sa barangay Dalonge, Santa Barbara, Pangasinan noong Lunes, may tumawid na aso na dahilan para siya ay maaksidente. Ayon sa pamunuan ng barangay, umabot na sa 9 na aksidente ang kanilang naitala dahil sa asong gala simula noong January. Pinaigting naman daw ng barangay ang aso mo, itali mo ordinance at may karampatang penalty sa mga hindi tatalima rito. Laganap na ayuda, text scam, mahigpit na binabantayan ng NTC at pulisya. Tutukan sa report. Laganap ngayon ang phishing o ang pagnanakaw ng mga personal na impormasyon ng mga tao. Sa screenshots na ito ni Ana Marie, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa kumakalat na ayuda scam na naging dahilan kung bakit nanakaw ang mahigit 10,000 pisong e-money nito. Sa mensaheng kanyang natanggap mula sa nagpakilalang kumpanya ng kilalang e-wallet, nakatanggap umano ito ng perang ayuda mula sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. May link. Pagka-click ko po, may mga lumabas. Sa gabihan, nag-dash in ako, 1.9. Naglalaro po kasi ako. Tapos, nanalo ako ng 10.7. Yun po yung nakuha nila sa akin. Ayon sa Anti-Cybercrime Unit ng Region 1, nakatanggap na raw ang kanilang opisina ng mahigit 70 kaso ng iba't ibang cybercrime cases mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Karamihan sa kanila reklamong swindling estafa o ang scam. As of now, ma'am, we have consolidated the report. Tapos may pinurward na rin po kami sa headquarters and I believe na yung headquarters po ay ongoing na rin po yung coordination. Inaalam naman ng National Telecommunications Commission kung paano ang galaw at operasyon ng mga scammer at kung gumagamit ba ang mga ito ng ipinagbabawal na text blaster, isang device na kayang makapag-send ng libo-libong text messages sa iba't ibang tao sa isang pindot lang. Minsan po, maging worry tayo kasi nag-a-appear lang sila as ganon pero hindi po talaga sila ganon, lalo na kung may link. Dahil sa laganap na scam gaya ng ayuda scam, ang ilang individual doble ingat na para hindi mabiktima. For awareness lang po. Then wag po magbubukas po ng mga kung ano-ano po nagsisend po. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, tumaas ang tsansa ng 2 low pressure area na lumakas at maging bagyo. Base yan sa latest data ng Pag-asa kung saan huling namataan ng LPA sa labas ng PAR sa layong 2,760 kilometers silangan ng Northern Luzon. Nasa high na ang posibilidad nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Tatawirin ang Luzon ngayong araw hanggang bukas. May tsansa na rin itong maging bagyo sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Patuloy rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Dahil sa epekto ng LPA at habagat, posibleng ulanin ang ilang lugar sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, gaya ng Ilocos Provinces, Cordillera at Cagayan Valley. May mga kalat-kalat na ulan din sa Central Luzon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Isa pang mainit-init na balita, mas mababa ulit sa 2 milyon ang mga Pilipino sa bansa na unemployed o walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.95 million ang unemployed nitong Hunyo. Katumbas yan ng 3.7% ng labor force ng bansa. Mas kaunti yan kumpara sa lampas 2 million na unemployed noong Mayo. Kabilang sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho nitong Hunyo kaysa noong Mayo ay sa wholesale at retail, pangingisda, construction, finance at kalusugan. Ayon din sa PSA, bumaba sa 5.76 million ang mga underemployed nitong Hunyo. Mula yan sa 6.6 million na underemployed noong Mayo. Sila yung may mga trabaho pero mas bababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. 50.47 million naman ang mga employed o may mga trabaho nitong Hunyo. Bahagyang mas mataas sa 50.29 million na employed noong Mayo. Chips na gawa sa mga bulaklak at gulay, recipe ng ilang estudyante sa Calasiao, Pangasinan. Ating tikman sa report. Mga plantito at plantita.
Alam nyo ba na mayroong masarap na snack mula sa bougainvillea at glutamate na talaga namang nakakatakam? Ihanda ang mga sangkap tulad ng bulaklak ng bougainvillea at glutamate, paminta, glutinous flour, sweet and sour seasoning at barbecue flavor. Ilagay sa food processor ang mga bulaklak pati ang asin, paminta, isang cup ng flour at tubig. Kapag durog na ang mga sangkap, ilagay sa maliit na hulmaan at i-steam ng 5 minuto. Matapos i-steam, ilagay ito sa dehydrator o ibilad sa araw hanggang matuyo. Pagkatapos ay maaari na itong iprito hanggang umalsa. Maaari ring lagyan ng barbecue o kaya sweet and sour seasoning. Sa bougainvillea flowers po is meron siyang anti-diabetic, anti-inflammatory, and antioxidant. And then sa blue turnip flower naman po is nagsusupport siya ng health sa skin and hair. Another healthy snack din ang pwedeng gawin sa halamang amaranth. Ang halamang ito karaniwang hindi natin pinapansin pero masustansya pala. Ihanda ang mga sangkap tulad ng bawang, sibuyas, asin, seasoning, paminta, rice flour, dinurog na kalabasa at ang dahon ng amaranth. Pagsama-samahin at ilagay sa food processor. Ilagay sa maliit na hulmaan at i-steam ng 3 to 5 minutes. Ilagay sa dehydrator ng 1 oras at iprito hanggang umalsa. At heto na ang finished product na tatawagin nating Squant Crisp. Ang amaranth po ay considered na damo sa ating mga halaman. Isa po siya sa problema ng mga magsasaka. Kaya po yun, inaisip po namin gawing pagkain. Mainam umano ito maging merienda ng mga chikiting dahil nagtataglay ito ng iba't ibang bitamina. Madali lang hanapin at gawin ang snacks na ito mga kapuso. Tumingin ka lang sa inyong hardin at yak mayroong halaman na pwede palang gawing healthy snacks. Kasama si Ron Tanieto, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.